Ngayong gabi po pag-uusapan natin, actually napakahalaga nito bilang servants ng ating Panginoon eh. Ito talaga yung kailangan natin, which is the outpouring, the powerful outpouring of the Holy Spirit accompanied by signs, wonders, and miracles. Alam naman po natin na tayo po ay papunta na ng ating second level ng Go and Make Disciples. Ano po? Kaya kailangan talagang bawat isa sa atin ay may taglay na ng power ng Holy Spirit. Dapat lahat tayo nararanasan na natin, pinamumuhay na natin yung anointing niya. So tatalakayin po natin ngayong gabi yung ilang prophetic words mula po sa Book of Joel at kung paanong ang mga katotohanan ito ay may kaugnayan po at may epekto sa atin sa kasalukuyan. So ang pamagat po ng pag-uusapan natin ngayon ay the outpouring of the Holy Spirit. Ang point number 1 po ay yung promise of the Spirit. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa Book of Joel, kung saan mababasa nga po natin yung prophecy tungkol sa outpouring ng Holy Spirit. Sige, tingnan po natin ang Joel chapter 2 verses 28 to 29. And afterward, I will pour out my spirit on all people. Ang Diyos po nagsasalita rito. Your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams, your young men will see visions. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. Now, ipinapahayag ng prophecy pong ito ng Holy Spirit ng Diyos ay magiging para sa lahat. Para sa lahat ng tao. Hindi na ito malilimitahan sa edad o halimbawa kasarian o estado ng buhay ng isang tao. Again, ito po ay magiging para sa lahat. Ipinrophesy po ni Joel ang panahon when the Holy Spirit will enable prophetic revelations and divine insight among His people. Minsan po, sinabi po ng isang kilalang preacher by the name of Charles Spurgeon ang ganito. The Holy Spirit's work is more extensive and universal than ever before. He not only dwells with select individuals but is poured out upon all flesh. Marami pong mga denominations or even sekta ang hindi po naniniwala sa outpouring ng Holy Spirit. Ang pagkakaalam po nila ay limitado lamang sa Day of Pentecost at tapos daw ay lipas na po yun, wala na. On the contrary, masigit pong kailangan ng bawat mananampalataya, mga servants of the Lord, yung Holy Spirit. Because we cannot do anything apart from Christ, apart from His Spirit. Amen? On our own, siguro meron tayong ma-accomplish, pero maliit na maliit lamang compared talaga pag ang presence ng Holy Spirit po ay pumapa sa atin. So I would like at this moment, encourage each one of us na nakikinig na talagang nasain po natin, i-desire natin, i-crave natin yung presence ng Holy Spirit ay pumasa atin. Kaya nga one time nasabi ni David, di ba? Lord, take not your Holy Spirit away from me. Dahil alam niya yung power niya, yung knowledge niya, and everything that he got ay galing talaga sa Holy Spirit. Now, let's go to point number 2, the fulfillment at Pentecost. Ano po? Mababasa po natin sa New Testament ang katuparan ng prophecy ni Joel. Sa Book of Joel, dun po sa Day of Pentecost na matatagpuan po natin sa Book of Acts chapter 2, verses 16 to 18. So let's read po. Sabi rito, no, what you see was predicted long ago by the prophet Joel. In the last days, God says, I will pour out my spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions, and your old men will dream dreams. And then sa verse 18, in those days I will pour out my spirit even on my servants, men and women alike, and they will prophesy. So itong prophecy ay gift po yan ng Lord. Ano po? Meron mga prophets of course, pero meron din talagang binibigyan from time to time ng great gift of prophecy. So ang mga kaganapan po sa Day of Pentecost ay nagpapakita ng tangible manifestation ng Holy Spirit with signs and wonders following. Laging may kasama pong ganon. Ano po? So ito nga talaga yung dapat nating i-desire ngayon, going to level 2 ng Go and Make Disciples. Ang mga disipulo po ay binigyan ng kapangyarihan na magsalita sa iba't ibang wika. I don't know how many of us ang talagang meron ng gift na ito, pero if you don't have this gift and you are willing to receive it from the Lord, ibibigay niya ito sa atin. Ano po, wag lang tayong matakot na ito po'y tanggapin natin kasi maganda na nasa sa atin po talaga yung gift na ito. Although mas maganda yung gift of prophecy, sabi rin nga po ni Paul. Pero it doesn't mean na binibilital na po yung gift ng speaking in other tongues, unknown to you. Hindi tongues na kumbaga minemorize natin o napag-aralan natin, pero yung tongues talaga na gift ng Holy Spirit. Ngayon, imaginein mong kasama ka sa maraming tao ng araw na yon, yung Day of Pentecost.
at nasaksihan mong na-transform, na bago ang mga pangkaraniwang tao into vessels of divine revelation and power. Isang tunay po na patotoo ng kaganapan ng prophecy ni Prophet Joel. So kapatid, kaibigan, hindi lamang gift na makapagsalita ng ibang wika ang pinagkaloob sa mga disciples of old, kung hindi ito po ay naglapit sa maraming tao na masaksihan yung mga himala ng Diyos. At sa panahon po natin ngayon, kung talagang ito ay isinasapuso natin, talagang hinihingi natin sa Panginoon na tayo pagkalooban ng mga gifts ng Holy Spirit upang mas marami pang mga kaluluwa ang pupwede nating maakit sa kanyang fold o sa kanyang kariyan, then God will honor our prayer, our request. Ano po? Huwag tayong mangamba. Huwag nating isipin na tayo ay masamang tao. Huwag nating isipin na tayo ay hindi karapat-dapat. Alam na ng Diyos yun, kaya nga ginawa niya na tayong karapat-dapat. So all we have to do is to submit to the power of the Holy Spirit. At ito po ay kanyang ipagkakaloob sa atin. And anyway, alam naman po natin that the moment we have received Christ as our Lord and personal Savior, pumasa atin na po at nananahanan na, nagduduel ng Holy Spirit. Amen? So, anong dapat natin gawin? Tanggapin natin ang katotohanan ito at tanggapin din natin yung mga gifts niya na gusto niyang ipagkaloob sa atin. Actually, nasa sa atin na yun eh. Hindi lang natin na-uncover o na-discover eh. Kaya napakalaga kapatid na tayo lalong mapalapit sa Holy Spirit. Siya yung nagdurugtong sa atin sa ating Panginoong Hesus. Maganon din sa ating Ama. Siya yung kasama natin ngayon. So wag natin siyang, kumbaga, iitsipwera, wag natin siyang deadmahin, bigyan natin siya ng importance. Ano po? Siya yung gentlest yet the most powerful person on this planet right now. Kaya dapat talagang tayo ay maging malapit sa Kanya. Kausapin natin siya sa araw-araw, makipagniig tayo sa Kanya, parang lalong mas maging intimate pa yung relationship natin sa Kanya. Now, let's go to point number 3, the impact of signs and wonders. Mahalaga ito kapatid, because people tend to uh, believe when they see something, di ba? At for them to see is to believe Unlike us na tayo mga believers na, for us to believe is to see. Ngayon, para makita din natin yung kapangyarihan ng Panginoon, of course, alam ko yung iba sa inyo magugulat, just like what I am experiencing right now, magugulat ka talaga sa power ng Panginoon yung sa kaya niyang gawin through you. At doon talaga makikita mong, Lord, ikaw talaga ang dapat mag-glorify sa buhay ko. At aasam-asamin mo talaga na magamit ka day after day para marami ka pang mga kaluluwang matulungan, mapalakas ang loob, mailapit sa Panginoon, maturuan ng mabuting balita, and ultimately maging Christian or believer at mga disciples na rin ng ating Panginoon. So makikita rin po natin sa Book of Acts chapter 2 verse 43 naman ang naging impact ng miraculous signs, wonders, and miracles sa early church. Kaya bigla silang dumami di ba? Day after day talaga, on a daily basis nadadagdagan po sila. Why? Kasi lahat sila inasam nila Ginusto na talaga nila Ginawa rin nilang available yung kanilang mga sarili. Ano po? Para sa pag-work ng Holy Spirit sa kanilang mga buhay. And what happened? Ay talaga namang ika nga, the early church grew exponentially. Hindi mabibilang. Day after day, imagine na dadagdagan sila sa bilang. Ilan sila na kumikilos under heavy persecution. But because of the Holy Spirit, nagkaroon sila ng boldness talaga. And because of those things, nagkaroon talaga ng signs and wonders and miracles on a daily basis sa mga alagad. Sa atin ngayon, kaunting-kaunti. Di ba? Hindi ba natin dapat nasain din ang mga ganitong uri ng pagpapamalas ng kapangyarihan and manifestations of the workings of the Holy Spirit? Dapat nasain po natin yon. Doon sa Acts chapter 2 verse 43, basahin po natin, a deep sense of awe came over them all. Lahat sila nagulat namangha and the apostles performed many miraculous signs and wonders. And I do believe with all my heart na maging ibang mga believers na nakakita nito, na nag-aspire, nag-desire, nag-crave na magkaroon ng ganitong uri ng power from the Holy Spirit, na ang kanilang motive, ang kanilang heart ay talagang in tune sa layunin ng Holy Spirit, maging sa ika nga ay kalooban ng Holy Spirit, nakagawa rin po ng iba't ibang uri ng himala. Kaya nga nag-grow sila ng tremendously. Hindi mabilang ang kanilang numbers. So yung signs and wonders ang nag-confirm ng mensahe ng mabuting balita. Now dahil po sa pagkamanghang ito, namuhay ang mga tao ng merong paggalang at takot sa Diyos. Ngayon kung mapapansin po natin, ano po,
Kung mapapansin natin, kung magiging very observant lamang tayo, maraming Christians ngayon actually nabubuhay ng wala lang, di ba? They don't even care about those people na kumbaga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Even their relatives or loved ones, even their family members. Yun ang malungkot eh. Parang nagiging very complacent po ang lahat. Why? Kasi wala yung Holy Spirit eh. Hindi nila pinagagana sa kanilang buhay. Hindi nila sinusuko yung kanilang sarili. Pero wala silang nakikitang signs, wonders, and miracles. Alam mong wonders of wonders and signs of all signs na dapat natin makita in the miraculous, yung kaligtasan, yung salvation po ng mga mahal natin sa buhay. Sa totoo lamang. Of course, magandang makita natin yung mga lumpo nakakalakad, yung mga bingi nakakarinig, mga bulag nakakakita, mga pipi nakakapagsalita, yung mga may sakit gumagaling, yung mga inaalihan ng dyablo ay talagang napapalaya. Pero ang greatest miracle, greatest sign, greatest wonder is the salvation of a person. Salvation ng kanyang soul. Kaya huwag nating kakalimutan yon, kapatid. Ito yung mandate na binigay sa atin ng Lord. And without the Holy Spirit operating in our lives, wala po tayong ma-accomplish na masasabi po nating significant. Kaya kung gusto natin talagang tayo ay mag-level up sa ating paglilingkod sa Panginoon, always invite the Holy Spirit to work in you and through you every day. Ano po? Now, kapatid kaibigan, hindi lamang pagpapamalas ng kapangyarihan ang mga ito, kundi ang demonstrations ng demonstrations ng pagpasok ng kaharian ng Diyos sa mundo. Ang ibig ko pong sabihin, hindi lamang ito para sa panahon ng mga apostol, kagaya ng sinabi ko kanina, kundi para din po ito sa ating kapanahunan ngayon. Just make yourself available. Ito pong mahalaga. Ano po, wag mong sabihin ay si pastor na lang, ay si worship leader na lang, ay yung mga leaders na lang, yung mga elders na lang, sila nang bahala dyan. No. Wag natin pong i-disqualify yung ating sarili. Isama natin ang ating sarili because we belong to the same team, the same family, the family of our Lord Jesus Christ, the team Jesus. Ano po? Kaya dapat tayo, may responsibility tayo. At sa totoo lamang, kapatid, kapag hindi mo ginawa yung duty mo as a disciple of the Lord, hindi mo sinishare yung mabuting balita, wala ka pa rin dinidisciple hanggang sa ngayon. Kapatid, kaibigan, matagal ka ng Christian, you will be accountable for that. 'Di ba? Kaya mas maganda para talagang mas maisulong natin yung kaharian ng ating Panginoon. Naririto tayo, just offer our lives, kagaya ng sinabi ni Isaiah of old, "Here I am, Lord, send me." Yun lamang eh, obedience lamang. I-surrender lamang natin yung ating buhay sa Kanya. Even in our workplace, pwede man natin gawin yon. Even in our schools, di ba? Classrooms natin, during break times, pwede nating itong, kumbaga, isama sa ating day-to-day activity. Ano po, yung pag-share ng mabuting balita, pangangaral ng mabuting balita, with signs, wonders, and miracles following. Di ba? So ngayon, dumadami. As we actually desire for God to move in our lives, dumadami po talaga yung nakakaranas ng kagalingan. Dumarami po yung nakakaranas actually ng mga himala ng Panginoon. Now, sabi po ni Smith Wigglesworth, ano po, isa pa nga ito sa aking hinahangaan eh. Actually, meron akong book nito eh. Ang sabi niya, one time, God wants us to have His miracles in our daily life. We must not think that these are only for the apostles. They are for believers in every age. Para din po ito sa atin. Ano po, wag nating kitiran yung ating pag-iisip. Wag tayong magpalinlang o magpa-deceive sa dyablo na hindi natapos na ang panahong yan. No, hanggang ngayon kumikilos po ang Lord natin. And the same God, the same Holy Spirit na nag-work sa mga disciples of old, ay kasama rin po natin. He is no respecter of persons. Di ba? He has no favoritism in Himself. Lahat tayo pantay-pantay sa Kanya. Ang kailangan lang, alam mo kung ano? Availability. Not so much with your ability, but your availability. Available ka ba? Pag ikaw ba ay pinaprod ng Holy Spirit into sharing the Word of God sa kapwa mo, whoever that person may be, are you making yourself available? Kapatid, don't grieve the Holy Spirit. I-share natin sa workplace natin. I still remember, sa totoo lamang ang Cavite, ang firm Cavite, yan ipinanganak eh. Because of a Bible study. Ilan lang sila. Actually, ang natatanda ko ngayon ay si Brother Loloy, maging si Sister Jen, at saka si Brother, kalimutan ko pangalan niya, si Bibal, di ba? Si Jess, Brother Jess. Di ba sa totoo lamang, pero ngayon nakikita natin yung ginagawa ng Lord, ipinagpapatuloy lamang natin yung ginagawa
ng Holy Spirit sa ating mga buhay. And we are now seeing actually the fruits of our labor. Di ba? So kapatid, ipagpatuloy natin yan. Kung maaari nga na bawat opisina na kinabibilangan natin, ibahagi natin ang ating Panginoon, then so be it. Ano po, gawin natin yung dapat nating magawa. Gawin natin yung dapat nating gawin. Now, ang conclusion po actually ng sermon ni Peter sa Pentecost ay nagbibigay diin po sa pangangailangan at madali ang pagtugon sa tawag ng Diyos. Pakinggan po natin yung sinabi niya dun sa Acts chapter 2 verse 21. But everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So dito kitang-kita natin yung urgency. Tumawag ka sa Panginoon upang ikaw ay maligtas. Di ba? I-surrender mo ang iyong buhay, ang iyong sarili sa Kanya upang ikaw ay maligtas sa iyong mga kasalanan. Sa gitna po ng mga signs and wonders na ito, ang pangunahing mensahe ay nananatiling kaligtasan po sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo Jesus. At yun po ang napakahalaga. Ang outpouring ng Holy Spirit ay nag-iimbita sa lahat na magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kasi kung walang Holy Spirit, paano tayo tatalikod? Paano tayo magsisisi? Siya yung nagko-convict sa atin, sa ating mga sins eh. So kapatid, kailangan natin talagang hangarin na tayo ay kasihan, tayo ay i-anoint ng Holy Spirit. Now, the famous preacher, Billy Graham, the evangelist said, the greatest miracle of Pentecost is not the supernatural signs, but the transformed lives of those who call on the name of the Lord. Yan nga po yung sinabi ko rin kanina, hindi ba? Ang greatest miracle talaga na pwede po nating ma-witness ay yung transformation ng isang lost soul at ngayon po ay nasa Panginoon na. Ngayon habang nagre-reflect po tayo sa kapangyarihan ng outpouring ng Holy Spirit followed by signs, wonders, and miracles, atin pong i-consider yung mga katanungan ito. Okay, please listen carefully. Question number 1. Handa ba tayong tumugon sa tawag ng mabuting balita na sumampalataya sa pangalan ni Jesus para sa ating kaligtasan? Of course, ang question na ito ay para doon sa mga nanonood ngayon o nakikinig na hindi pa po mananampalataya. Handa ka ba kapatid na tumugon? Tanggapin mo si Jesus, aminin mong ikaw ay makasalanan, magsisi ka, tumalikod sa mga kasalanan mo. At tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Gawin mo yon, kapatid kaibigan. Now, the second question is this, bukas ba tayo sa idea na tanggapin ang presence ng Holy Spirit sa ating buhay? Kasama yung kapangyarihan na magpahayag ng mabuting balita? Gumawa ng signs, wonders, and miracles? At gumawa ng mga disipulo? Kapatid, bukas ba tayo doon sa idea na yun? Kung ikaw ay sarado pa, kapatid, buksan mo na, di ba? Kailangan ka, kapatid. Kailangan pa ng maraming manggagawa. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, i-volunteer mo na yung sarili mo, di ba? Sa tawag ng ating Panginoon to go and make disciples of all nations. Although this is a command from the Lord, di ba? Kailangan mo talagang tumugon sa tawag na ito, sa utos na ito ng ating Panginoon. Kung talagang mahal mo siya, gagawin mo yan, kapatid. Thinking na si Jesus nga Diyos nagkatawang tao pinanganak sa isang sabsaban Namuhay siya nang walang sala kahit katiting man. Pinagbintangan siya. Siya ay inakusahan, ika nga, siya ay nilitis. At bagamat walang kasalanan, siya ay pinako sa krus. Pero bago nun siya ay pinaggugulpi. Di ba? At binugbog ng todo. Kapatid, kung nagawa niya yun para sa atin, ikinumit niya yung kanyang mismong buhay para sa atin just to prove that He loved us and continues to love us. Dapat ganun din tayo, di ba? So, nawa ito'y maisip mo bago ka matulog. And I really pray to the Holy Spirit na huwag ka sanang patulugin hanggat hindi ka tumutugon sa tawag na ito. Naalala ko nung time na ako po ay nag-decide na talagang mag-go sa pastoral work. Ginibab ko yung aming business. Sa totoo lamang, ginibab ko maging yung bahay namin na matagal na namin nahuhulugan just for the sake of knowing Christ more. Kagaya ni Apostle Paul, di ba? He gave up everything and counted them all as garbage for the sake of knowing the Lord Jesus. Nawa, tularan natin si Paul. Sa kanyang ika nga ay pagiging
masigasig na makilala ang ating Panginoon. Now let us pray. Father God in heaven, gabayan mo nawa ang bawat isa sa amin sa pagtugon sa tawag mo para sa aming buhay. Thank you for calling us, my Lord, even though we know that we are all undeserving, unworthy, but you counted us worthy and deserving. Nawa po ang kapahayagan ng Banal na Espiritu ay mag-apoy o magpa-apoy sa aming passion na tanggapin at yakapin ang iyong transformative power at kami makiisa sa iyong mission. Father God, tulungan mo po kami may pangaral ang mabuting balita ng iyong kaharian. And Father, direct us to go and make disciples. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Glory to God. Maraming